Handa ang Senado na imbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa isasagawang investigasyon sa umano'y korupsyon sa mga infrastructure project. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Kinakasana sa Senado ang posibleng investigation tungkol sa pondo ng bayan. Ani Senator Ping Lacson sa isang Agenda Weekend BNC interview. Ready silang makipag-ugnayan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos sabihin ng alkalde na gusto niyang pangunahan ang presentation pagdating sa corruption sa infrastructure projects. Kasi kung meron siya mga pinanghawakan, mga records at saka kung ano man yung ebidensya na hawak niya, importanteng ma-share niya rin sa amin yon para magkatulungan. Gusto ni Magalong ng isang straight talk sa oras na harapin nito ang Kongreso. Binunyag pa ni Lacson ang di umano'y modus operandi ng mga sangkot sa problema sa infra at flood control projects. May isang DPWH executive umano na nakikipag-agawan ng kontrata sa isang nanalong contractor sa bidding. Hindi ito pinangalanan ni Lacson, pero kahit nanga-arbor daw ang opisyal, gamit pa rin daw nito ang license ng nasabing contractor. Kaya pag may defect o palya sa proyekto, mismong contractor ang napupuruhan, hindi ang DPWH executive. Hindi naman makaangal ang contractor dahil takot ito mawala ng future projects. Dati nang ginagawa yan, base na rin doon sa aming mga nakausap na taga-DPWH. Dati na rin ginagawa na yung district engineer, may sarili na rin construction firm o kaya meron siyang kamag-anak o meron siyang kaibigan na pinapaboran. Pero hindi naman sila makapag-participate sa bidding. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mabuti na lang at kinall out mismo ni PBBM ang problema sa flood control sa nagdaan niyang SONA. Sa ngayon, may 4 or 5 areas nang pinag-aaralan si Lacson bilang case studies at ibubunyag daw niya ito either sa isang privileged speech or sa mismong budget deliberations. Pagdating naman sa online gambling, pag-aaralan ng Senado kung dapat ba ang total ban nito o strict regulation. Sa first hearing tungkol dito, imbitado ang concerned agencies gaya ng PAGCOR, Finance Department, DICT at syempre ang GSIS na nasa hot seat ngayon matapos maglagak umano ng higit kumulang 1 billion pesos sa online gaming company na DigiPlus. Wala pa ako narinig na yumaman dahil sa gambling. So kung tiniisip ng GSIS na dodobling 1 billion nila, they're really wrong. Kasi walang nananalo sa gambling eh. Kaya they wasted the money. Ang magsaklap pa, pera yun ng mga retirees. Maging ilang pamilya ng mga binawian ng buhay dahil sa online gambling, posible rin mag-testify ayon kay Senator Erwin Tulfo. Kaya kung siya raw ang tatanungin, hindi matutumbasan ng revenues lost ang challenges sa online gambling. Ma-offset naman daw ito ng land-based casinos, gaya ng Solaire, Resorts World, Okada, at ang lotto operations ng PCSO. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.